Magandang hapon o magandang araw, magandang umaga po sa inyong lahat, magandang gabi sa lahat ng ating mga kaibigan dito sa Pilipinas mula Luzon, Visayas, Mindanao. Kamusta po kayo? At sa lahat naman po ng ating mga kaibigan dyan po sa iba't ibang panig ng mundo, kumusta, magandang gabi, magandang araw, magandang tanghali sa inyong lahat. Ayan, napapaihim-ihim tayo, ano po. Alam niyo po ba, siguro pang 5 bisis ko na ito nasimula kasi bawat magsimula ako, merong sisigaw, merong darating, merong mag-aaway ng mga aso sa labas. Kaya kahit man dito sa loob ng bahay, ay maririnig talaga lahat ng ingay. Ngayon po, medyo tahimik na naman. Nagsisimula na naman ako at pinapabalutan ko na ng banal na dugo ng Panginoong Hesus ang oras na ito ng aking pagbabasa ng salita ng Diyos, na ang lahat ng mga distraction sa labas ay patahimikin ng Panginoon in Jesus name. Kasi ganun talaga mga kaibigan ayaw talaga marinig yan ng demonyo ang salita ng Diyos, kaya ayaw rin niyang ibahagi natin ang salita ng Diyos. Baka nga naman yung makarinig ng salita ng Diyos ay magkaroon ng tamang relasyon o personal na relasyon at tamang pananampalataya sa ating Diyos. Kaya gumagawa po ang kalaban ng mga distraction, kahit ano-ano na lang. Nasa kalagitnaan po ako, biglang dumating po yung nag-give o nagtitinda ng tubig. May order po kaming 2 container. Biglang sumigaw ng, "Nay, mineral!" O di, andun po yun sa video natin. Kung tutuusin, pag dumarating yan, mga bandang mga 3 o'clock na, past, ganun. At purihin po ang Panginoon. Pagamat marami pong distraction sa buhay, lalo po tayo magpatuloy mga kaibigan. Basta lalo nang may mga distraction na yan, lalo tayo magpatuloy. Hindi po tayo pagagapi sa gawa at plano ng kaaway. At sa oras nga po ito mga kaibigan, muli ko po kayong inaanyayahan. Dito pa rin po sa Book of Numbers, sa English po. At dito naman po sa Tagalog version na ating binabasa, ay tayo po ay nasa aklat na ng Bilang chapter 17. Kaya magsimula na po tayo. Medyo na parami na yung ating introduction. Ang title po nitong chapter 17 ay ang tungkod ni Aaron o ni Aaron. Sabi po dito, sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na ang puno ng bawat lipi ay magbigay sa iyo ng isang tungkod na may pangalan nila. Ang pangalan ni Aaron o ni Aaron ang isulat mo sa tungkod ng lipi ni Levi o Levi. Sa gayon, sa bawat lipi ay may tungkod ng kanilang puno. Ilalagay mo ang mga tungkod na yaon sa harap ng kabanang tipan sa lugar ng ating pinagtatagpuan. Ang tungkod ng aking hinirang ay pamumulaklakin ko, sa gayon matitigil na ang bulong-bulungan nila laban sa iyo. Gayon nga ang sinabi ni Moises, nagbigay sa kanya ng tungkod ang bawat lipi. Lahat-lahat ay 12, pati ang tungkod ni Aaron o ni Aaron. Ang mga ito'y inilagay ni Moises sa harapan ni Yahweh sa loob ng tuldang tipanan. Kinabukasan, nakita ni Moises na may dahon ang tungkod ni Aaron bukod sa dahon na mulaklak pa at namunga ng almendras. Inilabas ni Moises ang lahat ng tungkod at ipinakita sa mga Israelita. Nakita nila ang nangyari at kinuha na ng mga lider ang kanilang tungkod. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ibalik mo na sa harap ng kabanang tipan ang tungkod ni Aaron o Aaron upang maging babala sa mga naghihimagsik. Mamamatay sila kung hindi sila titigil. Ginawa nga ito ni Moises ayon sa iniutos ni Yahweh. Sinabi ng mga Israelita kay Moises, mapapahama kami, mauubos kaming lahat
kung mamamatay ang bawat lumapit sa turdang tipanan ni Yahweh, mamamatay kaming lahat. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita na ating binasa. Grabe po. Gusto talagang patunayan ni Yahweh sa mga Israelitang may inggit kay Moises at kay Aaron na talagang pinili niya si Moises at si Aaron para pangunahan ang bawat lipi o lahat ng lipi ng mga Israelita. Kaya ang ginawa po ni Yahweh, bawat leader, yan na po, bawat leader ng lipi ay pinadala niya o hiningian niya ng mga tungkod para dalhin doon sa loob ng tuldang tipanan na naroon ang kaba ng tipan at gumawa na naman ng himala ang Diyos. Gusto niyang patunayan sa mga Israelitang mga inggitero at nag-iisip ng masama laban kay Moises at Aaron na siya mismo ang pumili at si Moises lang talaga ang kanyang pinili at si Aaron para maging leader ng buong Israel. Kasi marami na pong gustong maging leader din. At sabi nga po ng mga Levita, yung mga leader ng Levita doon sa chapter 16, bakit kayo lang ba ang pinaghaharian ni Yahweh, Moises, Aaron? Kami din. Pero lahat po pinaghaharian, mga kaibigan. Kaya lang, iba po yung tinawag para maging leader o tagapanguna ng bawat lipi o ng lahat ng lipi ng mga Israelita. Hindi naman po pwedeng lahat ay maging presidente ng Pilipinas. Di po ba? Hindi pwedeng lahat ng tao sa barangay ay maging chairman o barangay captain. Meron po talagang tinatawag na leader o tagapanguna. Isa lang yan ang nasa itaas. Tapos sanga-sanga na yan sa ibaba. Andyan na yung mga kanya-kanyang lipi. Gaya po ng presidente, vice president, cabinet members, senate, congress. Andyan na po yung mga gobernador, congressman, mayor. Andyan na po yung mga sangguniang bayan hanggang papuntang barangay. Andyan na po yung mga chairman. Andyan na po yung mga kagawad hanggang doon po sa kanilang mga pulis ng barangay. Di po ba? Kasi kung lahat ay presidente na ng Pilipinas, ay wala na po mapupuntahang maayos ang ating bansa. Siyempre, may kanya-kanyang kaalaman yan, may kanya-kanyang suggestion. Kung ang bawat puso ay pari-parehong mataas, siyempre, hindi yan susunod sa sinasabi ng isa. Pero kapag merong isang leader o namumuno sa isang bansa o sa isang barangay, nakikinig po yan ang lahat ng tao. At kapag naglagay ng kunyari ang Pilipinas, ay hindi naman kailangan ang presidente ang magpagalaw ng bawat syudad. Kaya nga po may mga mayor ang bawat syudad, di po ba? At ang bawat barangay ay meron namang mga barangay chairman. Tapos sa baba ng barangay chairman, meron pa rin siyang mga tauhan na pinili para pamunuan naman yung bawat barangay, bawat sityo. Ganon din po ang mayor. Pamumunuan din po ng mayor ang bawat mga chairman ng bawat barangay. At kanyang sasabihin, ito ang gagawin ninyo Kung anong problema ng barangay ninyo, sabihin nyo sa akin para alam ko. Kasi ang bawat problema ng bawat barangay ay hindi naman pare-pareho. So itong mga Israelita na ito, lalo na yung lahi ng mga Levita, grabe po yun. Dapat nga magpasalamat sila sa Panginoon kasi imagine, pinili na sila ng Diyos, direkta na pinili ng Diyos ng mga Levita para makapaglingkod sa Kanya kasama ni Aaron at ng kanyang mga anak. Grabe di po ba? Kunyari, ang isang spiritual director, sabihin ko na po, yung aming spiritual director, si Brother Eddie Villanueva, kapag siya na mismo ang magsabi at hindi na pagmimitingan ng buong kapulungan sa loob ng ministeryo ng GIL, ay sinabi na po ni Brother Eddie na ikaw isang pastor, ikaw na ang ilalagay ko na maging katuwang ko sa ministeryo na ipinagkatiwala ng Diyos.
hindi na pinagbutuhan. Abay, mapalad po yun. At itong mga Levita, ay talagang direkta na sinabi ng Panginoon, akin ang mga Levita, at sila ang pinili ko na maglingkod sa akin, katuwang ng paglilingkod ni Aaron at ng kanyang mga anak. At mayroon pa nga bonus doon eh. Mula doon sa 25 years old, doon lang namili ang Panginoon ng mga Levita na maglingkod sa Kanya. At pagdating doon sa 50 years old, ay hinto na. Kumbaga, hindi mo na kailangan gumawa na gaya ng dati. Tumulong-tulong ka na lang. Yan. Sa kina-Aaron. Kumbaga, hindi na talaga obligadong gawin yung dating ginagawa. Siyempre, nagkakaedad na. Di po ba? Kumbaga, 50 years old na. Yung lakas niya, hindi na kagaya ng dati. So, ayaw pa mo ang mga Levita, di ba? Mas gusto pa nilang makuha o magaya o maging kapantay ng pagtawag ng Diyos kina Moises at Aaron. Yan po ang mali eh. Sa mga tao na ayaw magpasakop sa leadership, magulo ang isang bayan na gusto ay lahat maging presidente. Kumbaga isang barko, kapag maraming kapitan, lulubog po talaga ang barko kasi nag-aagawa ng manibela. Yan. Nag-aagawa ng manibela. Sabi ng isang kapitan, dito, maganda dito, hindi dito mabato. Sabi ng isa, hindi, dito talaga. Sabi naman ng isa, dito tayo. O, di magulo, po. Kaya yun mga kaibigan, kahit man sa buhay natin, ito nangyayari sa mga Levita. Talaga namang nangyayari din ito sa panahon ito. Kaya lang, mas mahigpit ang ating Diyos ng panahon nila. Talagang pinapatay sila ng Panginoon. Kapag may nakita ang Diyos na protestante, umaapila sa hindi tama na tawag dito, katuwiran. Pumapatay ang Diyos, pinapatay ng Diyos, nagagalit ang Diyos. Kaya mga kaibigan, tayo man po ay huwag sumuway sa Panginoon dahil ang ginagawa ng Diyos nga noon, ginagawa pa rin ng Diyos ngayon. Sabi ko nga po, yung mga bagyo na dumarating, kaparaanan po ng Diyos yan, kung paano po siya magpahiwatig o magpadama ng kanyang galit. Kaya huwag po nating gawin yung bagay na sa tingin natin ay hindi naman para sa atin. Makontento po tayo kung saan tayo nilagay ng ating Diyos. Kahit man po sa isang ministeryo ng Panginoon. Huwag po nating siraan ang ating mga pastor. Kahit ano pa man dyan, tao pa rin yan. May kahinaan, nagkakamali. Kung tayo po ay nagmamahal din sa ating mga pastor, at gumagalang, ay ipanalangin po natin. At kung may nakikita tayong mali, ipanalangin natin. At kung may pagkakataon na makausap natin sila ng heart to heart, na hindi natin pinapahiya, pwede nating sabihin na, Pastor, alam niyo po yung binanggit ninyong verse, ay hindi po yun. Kumbaga may mga konting kapag kakamali. Kaya kami nung araw habang nagpipreach yung aming pastor, kami mga intercessor, nakaupo na sa isang upuan kapag nagpipreach na siya. Nag-i-intercede na po kami kasi hindi po maiwasan yung spirit of error. Habang nagpipreach ang pastor, talagang hindi yan maiwasan ang magkamali, lalo sa mga illustration. Kapag tuloy-tuloy na po yan ang preaching, meron po minsan pagkakamali. So bantayan po natin yon. At kami mga intercessor, ng araw ay talagang bantay sarado sa aming intercession. Ang aming mga pastor, ang mga song leader, ang team ng praise and worship, kahit praise and worship na yan, andoon pa rin po yung pananalangin ng aming isipan na Lord. Balutan niyo po ng banal yung dugo ang team ng praise and worship, lalo na po ang song leader. Kasi yan po ang nangunguna sa pagtawag ng presensya ng banal na espiritu. Kaya nga po nilagay yan sa unahan na bahagi ng gawain every Sunday. Kasi yan po nag-i-invite ang praise and worship. Yan po nag-i-invite sa presence ng Holy Spirit. Hindi lang po yan basta kumakanta lang dyan. Ang laki-laki po yan ang papel ng mga nasa praise and worship, lalo na po yung song leader, At after praise and worship, papasok po yung ating pastor. Kaya yung atin pong ministry, sa WIN ministry, sa pagiging intercessor, hindi po yan natatapos.
na kapag andun tayo sa simbahan ay aanga-anga na lang tayo na parang okay na tayo, nasa loob ng church. No, may trabaho pa rin po tayo doon. Nag-intercede po tayo sa lahat ng mga manggagawa ng Panginoon sa kanyang ubasan, pati po ang lahat ng mga attendees. Hindi lamang po yung mga nagsasalita o mga workers ang ating pinagpipray kapag nasa loob tayo ng church. Andyan po yung mga attendees na maging seryoso sila sa pakikinig ng salita ng Diyos para pumasok sa kanilang puso yung salita ng Panginoon na kanilang pinapakinggan. Na hindi lamang yung dadalo sila sa service, after service, iuwi na sila, tapos pagdating nila sa bahay, magtatanong yung ibang membro ng pamilya, ano ang lesson, anong chapter, anong verse ang binasa ni pastor, at ang sagot ay nakalimutan ko, ibig sabihin hindi nakinig, hindi atentado sa nangyari sa loob ng church. Basta lang nakabihis, nakasapatos, nakabag, at naupo doon sa upuan sa loob ng simbahan, pero wala namang narinig. Ibig sabihin, dahil walang narinig, walang naintindihan. So, yun mga kaibigan, kumbaga may kanya-kanya po tayong duty. Kami pong mga intercessor ng araw-araw po kami doon sa prayer room, close room po yan. Kahit sinong intercessor ay pwedeng pumunta, hindi na po yan tinitext pa ng aming pastor na, oy mga intercessor ha, every 4 a.m. meron tayong dawn watch yan, meron tayong gawain ganito, at araw-araw ay pumasok ang bawat isa na kung sino man ang nakatuka sa close room nating prayer room, ando na mga prayer items, at kayo manalangin. Kami po mga intercessor ng church, ay alam na po namin yung aming mga bahagi sa ministeryo. Hindi na po kami kailangan tawag dito, paalalahanan pa ng aming mga leader. Siyempre po sa pagiging intercessor, meron pa rin po kaming chairman sa intercessor. Hindi po yung pastor namin ang aming chairman, kundi chairman pa rin po. Meron pa rin po kami isang chairman, at purihin po ang Panginoon sa mga kaunting panahon ay tinawag din po ako ng Lord na chairman po ng UN Ministry po dati sa GIL Cabuyao. At yun po ay isang napakalanggaging biyaya ng Diyos at experience, dahil kapag tinawag ka ng Diyos, abay, lumundag ka sa tuwa. Dahil ibig sabihin, nakikita ng Diyos ang uri ng iyong paglilingkod sa Kanya, uri na iyong puso at uri ng iyong pagkatao. Kaya nga po pinipili ng Diyos yung tamang uri ng pagkatao ng isang anak ng Diyos. Kaya wag po natin gayahin yung mga Levita na hindi na kontento doon sa napaka-special na pagkatawag sa kanila ng ating Diyos. Gusto pa ay pantayan si Moises at saka si Aaron. O sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, yung tungkod lang ni Aaron ang umusbong ang dahon, namulaklak at namunga. So pinakita ng Diyos sa lahat ng mga Israelita na si Aaron, si Moises, si Aaron lang ang pinili ko na pangunahan ang lahat ng lipi ng Israel. Kaya kumbaga, huwag nyo nang ipagpilitan pa yung gusto ninyo. Akong si Yahweh ang nagsasabi sa inyo. At hindi kang sino pa man. Ako ang inyong Diyos, sumunod kayo sa sinasabi ko kila Moises at kay Aaron. O di po ba? Kung nilalabanan natin ang ating mga pastor, parang nilalabanan na rin natin ang ating Diyos. Mahilabot po tayo kasi sabi ng Panginoon, don't touch my anointed. Lahat po ng mga tinawag, pinili, anak ng Diyos, inanoint po yan ng Panginoon. Kaya ingat po tayo. Huwag po tayo magsasalita against sa ating mga leaders sa church at sa ating mga kapatid kay Kristo. Delikado. Baka po makatikim tayo ng parusa ng ating Diyos. At habang may oras pa po tayo, 19 minutes, yan. Dagdagan po natin, basahin po natin ang chapter 18. Purihin ang ating Diyos, mga kaibigan, sa oras na ito. Ito na po ang Book of Numbers, chapter 18. Ang aklat ng bilang, chapter 18. Ang tungkulin po nito, ang title po nito, ang tungkulin ng mga saserdote at mga Levita. Sinabi ni Yahweh kay Aaron, ikaw ang iyong sambahayan at ang lipi ni Levi
ang may pananagutan sa lahat ng gawain sa turdang tipanan. Ngunit sa mga gawain ng saserdote, ikaw at ang sambahayan mo lamang ang mga ngasiwa. Ang mga Levita ay katulungin mo at ng iyong mga anak sa inyong paglilingkod sa loob ng tuldang tipanan. Subalit hindi sila lalapit sa altar o sa alinmang sagradong kasangkapan sa loob ng sanktuaryo. Kapag lumapit sila, pari-pareho kayong mamamatay. Laban sa kanila, wala kayong dapat katulungin sa anumang gawain sa tuldang tipanan at wala ring dapat lumapit sa inyo roon. Ikaw lamang at ang iyong mga anak ang mamamahala sa mga gawain sa tuldang tipanan at sa altar para walang kapahamakang umabot sa Israel. Ang mga kamag-anak mong Levita ay hinirang ko upang makatulong mo sa mga gawain ito. Handog ko sila sa inyo para maglingkod sa akin. Ngunit ikaw lamang at ang iyong mga anak ang maghahandog sa altar at sa dakong kabanal-banalan. Iyan ang inyong tungkulin. Ikaw lamang ang pinagtitiwalaan ko sa tungkuling ito. Sino mga makialam sa iyo rito ay mamamatay. Ang bahagi sa mga saserdote. Sinabi ni Yahweh kay Aaron, ipinagkakaloob ko sa iyo ang lahat ng tanging handog ng mga Israelita bilang kaparte mo habang panahon. Ito ang mauuwi sa iyo at sa iyong mga anak. Lahat ng handog na hindi sinusunog sa altar, maging handog na pagkain, maging handog para sa kasalanan o anumang paglabag, ito ay ituturing ninyong banal at kakainin ninyo sa lugar na banal. Ang mga lalaki lamang sa inyong sambahayan ang maaring kumain ito. Para sa iyo rin at sa iyong sambahayan ang kanilang handog, pangkapayapaan. Lahat ng iyong kasambahay, lalaki at babaeng malinis ayon sa kautusan ay maaring kumain ito. Ibinigay ko rin sa iyo ang pinakamainam sa lahat ng unang bunga ng halaman na iahandog nila sa akin. Langis, alak, at pagkain. Ang lahat ng iyan ay para sa inyo na maaring kanin ng sinumang kasambahay mo kung sila'y malinis ayon sa kautusan. Lahat ng handog ng Israel para sa akin ay mauuwi sa iyo. Lahat ng panganay maging tao o hayop na pawang nakatalaga sa akin ay mauuwi sa iyo. Ngunit ang panganay na Israelita at ang panganay ng mga hayop na marurumi, ayon sa kautusan ay tutubusin nila 1 buwan matapos isilang. Ang tubos sa bawat isa ay 5 pirasong pilak, ayon sa timbangan ng templo. Ang panganay na baka, tupa o kambing ay hindi na tutubusin. Ang mga ito ay ihahandog sa akin. Ang dugo ng mga ito iwiwisik mo sa dambana. Susunugin mo naman ang kanilang taba upang maging mabangong samyo para sa akin. Para sa iyo rin ang pitso at ang kanang hita ng kanilang mga handog. Lahat ng tanging handog nila sa akin ay mauuwi sa iyong sambahayan. Ito'y tuntuning mananatili habang panahon. Sinabi pa ni Yahweh kay Aaron, hindi ka nabibigyan ng bahagi sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Ako ang iyong kaparte, ang iyong mana, ang bahagi ng mga Levita. Ang bahagi ng mga Levita ay ang ikapo ng Israel at ito ang nauukol sa kanilang paglilingkod. Mula ngayon, ang mga karaniwang Israelita ay huwag nang lalapit sa tuldang tipanan. Kapag lumapit sila, ibibilang na kasalanan iyon kaya mamamatay sila. Ang mga Levita lamang ang gaganap ng anumang paglilingkod na kailangan sa tuldang tipanan pagkat pananagutan nila ito. Ito ay tuntuning susundin habang panahon sa lahat ng inyong salinlahi. Wala silang ibang kaparte sa Israel. Ang
Ang bahagi ng mga Levita ay ang ikapo ng buong Israel. Kaya ko sinasabing wala silang kaparte sa Israel. Dapat ding maghandog ng ikapo ang mga Levita. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Levita, pagtanggap ninyo sa ikapo ng mga Israelita, ihahandog ninyo kay Yahweh ang ikapo roon. Sa makatwid ay ikapo. Ang handog ninyong ito ay siyang katumbas ng handog ng ibang lipi mula sa ani ng kanilang mga bukirin at ubasan. Sa gayong paraan, kayo man ay maghahandog ng ikapo kay Yahweh sa pamagitan ng 10 bahagi ng tinatanggap ninyo sa mga Israelita. Iyan naman ay mauuwi kay Aaron. Yaong pinakamainam sa handog na tinatanggap ninyo ang inyong ihahandog para kay Yahweh. Kaya sabihin mo sa kanila, sa pagkatapos ibukod ang pinakamainam na bahagi ng ikapo ng buong Israel, ang matitiray sa kanila na. Iyan ang siyang katumbas ng inaani ng ibang lipi sa kanilang mga bukirin at ubasan. At maaari nilang kanin iyon kahit saan, pati ang kanilang sambahayan, pagkat iyon ang nauukol sa kanila sa pagtulong nila at paglilingkod sa tuldang tipanan. Hindi kayo magkakasala sa pagkain ng matitira kapag naibukod na ninyo ang pinakamainam. Kung hindi pa maibubukod, ipalalagay na nilalapastangan ninyo ang handog ng mga Israelita at kayo'y mamamatay. Purihin po ang ating Diyos muli sa kanyang salita na ating binasa. Ayan, inorganize na ng Panginoon. Inorganize na ng Panginoon at talagang iminumulat sa bawat isa na okay, ito, dito ka naka-duty, dito ka nakatuka. Pag sinabi niyo, huwag kang lalapit doon sa kabanang tipan, doon sa tuldang tipanan, mamamatay ka. Dapat talaga sumunod tayo. Pero bibigyan ko po ng highlights itong ikapo. Yung 10 bahagi, yan. Dito po sa verse 28, sa gayong paraan, kayo man ay maghahandog ng ikapo kay Yahweh sa pamagitan ng 10 bahagi ng tinatanggap ninyo sa mga Israelita. Iyon naman ay mauuwi kay Aaron. Alam niyo mga kaibigan, no? Speaking of ikapo, dumating po sa punto na hindi po ako marunong pagdating sa ikapo. Pero nung nabasa ko po yung Malakay 3:10, doon ko po naiintindihan. Ang Diyos po ay hindi po niya yan sinasabi na sundin niyo ito. Kundi doon po sa sa bagong tipan, sinasabi po ng Diyos, yung mula sa puso. Kung ano yung mula sa puso ng inyong ibibigay. Pero tinuruan po ako ng Diyos ng tama. Mula po doon sa gross, hindi po sa net. Kasi noong time na yun, Lord, gusto kong magkaroon na kami ng sariling bahay, Panginoon. Mula 1983, nung ako'y nag-asawa, hanggang 2009, nangungupahan po kami mga kaibigan. Lahat po ng kita ng pamilya na pupunta lang sa upa ng bahay. Ang pinakamataas, 5,000. May 4,000. May 3,500. Kumbaga lahat ng mga pinaghirapan ng pamilya ay napupunta lang sa pangungupahan. At hindi po rin namin naisip ng maaga na gamitin yung SS nung araw para makakuha ng house and lot dahil meron pa pong housing sa SS nung araw. Itong bahay po na ito ay nagsimula sa SS at dumating na po sa punto na hindi na nagbibigay o hindi na nag-o-offer ng housing, hindi na makapag-loan ng housing sa SSS. At ang Pag-ibig naman, ngunit napaka-stricto ng Pag-ibig, 2 buwan lang na hindi ka makahulog, babawiin na nila yung bahay mo. Samantalang yung SSS ng araw
hindi po ganun kahigpit, kaya lang nawala. At ang sabi ko sa Panginoon, Lord, alam mo, pagod na kaya kami ng kakapangupahan. Tapos, umiikot-ikot na lang kami dito sa subdivision na kung saan dito mo kami dinala. Nakakapagod na pong magbitbit ng mga gamit, paulit-ulit, kasi kung saan ang murang paupahan, doon na naman kami. Sabi ko, Lord, pagod na talaga kami, Lord God. Kaya nga, sa oras pong ito, Ama, manghihingi na po talaga ako sa inyo ng bahay. Pagkalooban niyo na po kami ng bahay, Ama, para hindi na po kami paulit-ulit na naghahakot ng aming mga gamit. At hindi na rin paulit-ulit na minumura kami. Pinagsasalitaan kami ng masakit ng mga may-ari ng bahay kapag kami nadidelay sa pagbigay ng aming rent o upa. So, sa madalit salita mga kaibigan, nag-pray po ako ng 2008, 9. Hirap na po yan ang buhay. At isang araw, sabi po ng aming pastor, may gawain sa Cuneta Astrodome. Lahat tayo ay dadalo ng mga workers. So excited. May mga kanya-kanyang t-shirt kami dyan sa Pasay. May kanya-kanyang baon. Sabi ko sa aking mga kasamahan, wala akong pambiling baon. Baon nyo na lang ako, dagdag. O sige, walang problema niya. Ang daming pagkain kapag sama-sama tayo. Sabi ng aming mga pastor, huwag nang problemahin. Yung mga walang pambayad, kasi meron pong konting entrance doon sa Cuneta Astrodome, i-sponsor na. Nung time na yun, ang pira ko nga po ay 400. Tapos po yung aking paragpag na cellphone. Pero working pa naman po yung aking cellphone. Tapos pagdating namin sa Cuneta Astrodome, talaga po nag-uumapo ang presensya ng Panginoon doon. Hanggang dumating po doon sa punto ng pagbibigay. Ayan po ang pagbibigay. Sabi po nung parang inano po kami, challenge po kami ng isang pastor kasi po yung gawain na yun na hindi po lamang para sa GIL Church, kundi lahat po, Body of Christ sa buong Pilipinas mula Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya punong-puno po yung Cuneta Astrodome. At kami po ng mga pastor ay sama-sama doon. At that time, yung kambal na anak ng aming pastor ay medyo mabinatilyo na. Marami nang alam sa cellphone. Ako po wala. Ultimo yung pagtanggal po nung tawag dito. Yung number natin. Yung tawag yan mga kaibigan. Kailangan tanggalin yun kasi hindi yun pwedeng isama ko doon sa cellphone ko. Yung aking globe na number. So, challenge po kami lahat. Sabi niya, may hinihiling ka ba sa Diyos ngayon, kapatid? Ganyan-ganyan po yung salita ng isang pastor. Parang nakakakonsensya talaga yung challenge. Pero matindi po. Parang tumataas yung aking mga buhok. Meron ka ba niyang hinihiling? Wala ka bang bahay? Wala ka bang sasakyan? Gusto mo ba ng pera? Ano ba talaga mga kahilingan mo? Lalo na dun sa mga walang bahay, sa mga walang sasakyan. Sabi po nung pastor, kung gusto mong magkaroon, anuman anya ang hawak mo ngayon, gaano man kahalaga sa iyo ang bagay na yan, ibigay mo na yan sa Diyos at ang kapalit niyan ay yung hinihiling mo sa Panginoon. Nataranta ako mga kaibigan. Alam niyo po ba, yung wallet ko ba may 400 kasi sabi ko pa sa Lord, pwede ba yung 200 iiwan ko na lang, itong 200 lang ibibigay ko sa'yo. May nagsabi sa isip ko, yung cellphone mo, okay pa naman yan, ibigay mo yan sa Panginoon. Talagang boses po ng Diyos yun, mga kaibigan. Nangihinginig ako. Sabi ko doon sa anak na kambal ng aming pastor dahil nasa tabi ng upuan ko, kambal, dali, tanggalin mo yung SIM card ko. Dali, andyan na yung karton, umiikot na. Dali-daling tinanggal nung kambal yung aking SIM card, yun, SIM card ng Globe. At pagtapat sa akin ng karton na iniikot ng mga asheret, iba-ibang church ng Body of Christ, inilagay ko po yung aking cellphone, inilagay ko po yung 200. Nagtira po ako ng 200 kasi sabi ko, baka masiraan kami, wala akong pamasay. Libre naman yung aming sasakyan papunta doon mga kaibigan.
Tapos nakita ko mga kaibigan, may naglagay ng laptop, may naglagay ng ginto, ng mga alahas, lahat. Kumbaga grabe po yung challenge na yun. Tapos, edi pauwi na kami. Masaya ako dahil nabigay ko na eh. Hapon na, uwi kami. Palibhasa yung isip ko na nagtira ako ng 200 kasi baka masiraan kami. Nako mga kaibigan, nasiraan nga kami. Malapit na kami sa Kabuyaw, from Cunita, Astrodome, Pasay. So, sabi ko, naku, mula dito, itong 200, makakarating naman ako ng bahay. Pero pinilit po ng driver na maiayos. Ibig sabihin, nakapasok po kami sa National Road ng Kabuyaw. Hindi na po kami nagpahatid kasi from National Road, mula po doon sa pulo hanggang dito sa bahay, hindi po ako gagastos ng 100. So may natira pa po para mga almost 150 ang natira. Tapos ito na. Yung mister ko, wala po siyang hanap buhay at that time. Wala talaga. Ito po ang aking bayaw na panganay nila. Matagal pala siyang hinahanap kasi walang contact, walang communication. Tapos pagdating ko po dito nung medyo paggabi na, nung gabi din yun, ay may tumawag. At tinatanong, Tol, nasaan ka? Sabi naman ng mister ko, dito ako kuya. Ano bang ginagawa mo? Wala nga kuya kasi yung jeep na minamaniho ko. Patay sindi naman ang makina. Tapos ibininta pa ng isang araw. So wala na kaming hanap buhay. Kinabukasan tumawag ulit. Sabi ng bayaw ko, mamili ka, van o jeep? Pwede bang bumiyahe dyan ang van? Sabi ng mister ko, kuya jeep na lang na mayroong linya para makapaghanap buhay ako. So, yun. Dumating po sa punto na nagkaroon ng jeep automatic, kinabukasan, pangalawang araw, andito na po ang jeep sa amin. Tapos, dumating po sa punto na biglaan lang ang proseso ng Diyos. Itong bahay namin, himala po ito ng Panginoon. Nagkaroon po kami ng bahay, mga kaibigan. Hiningaan ako ng mga dokumento ko, lahat-lahat. Dinala ko po sa National Home Mortgage kasi mga panahon na yun. Kapag mayroon pong bahay dito na hindi na tinitirahan, dinadala po yan sa balikatan. Pero ang bahay pong ito ay may history at dinala po ko po lahat ng dokumento sa National Home Mortgage. Nagkaroon po ito ng maayos na mga dokumento. So, nagbigay po ako ng 5,000 doon. Tapos, nagkaroon ng reconstruction. Recontract po ito. At ang monthly po nito is 1,900. Parang 2,000 na. 17 years to pay na lang. Kasi dapat 25 years. So, na-reconstruct na dating 1,400 monthly. Ang original po na hulog ng mga bahay dito sa subdivision na to, 75 square meter. Tapos, naging 1,900 o let's say 2,000. So, tuwang-tuwa po kami. Tapos po, yung jeep ay hindi po umuobra na makabayad kami ng aming mga kautangan sa mga tao. Kasi at that time, lubog na talaga po kami sa utang. Wala pong trabaho lahat. Yung mister ko lang po ang nagdadrive yung jeep at hindi po ganun kalaki ang kita ng jeep. Mas marami pa pong jeep sa pasahero. So, sa madaling kwento mga kaibigan, may bahay na kami. Humingi ako sa Panginoon ng sasakyan uli at trabaho. Binigyan po ng trabaho ng Panginoon ng aking asawa. Yung kapatid po niya na nagtatrabaho sa Phoenix, kumbaga contractor ng Phoenix, kinuha po ang aking mister. So, nagkatrabaho po si mister. Humingi po ako ng second hand na sasakyan sa Panginoon. Nagbigay din po ang Lord ng second hand. At yun po ay ginamit din naman for a while sa trabaho ng aking mister habang nandito pa sila sa Luzon na gumagawa po ng mga project ng kanyang kapatid sa Phoenix. So, sa madalit salita o madaling kwento mga kaibigan, sa pamagitan ng aking lumang cellphone at sa halaga ng 200 piso, nagkaroon po kami ng bahay, ng house and lot. At purihin po ang Panginoon. Natutunan ko pong magbigay ng ikapo. Minsan hindi nga lang 10% eh. Kung anong dinidikta ng Holy Spirit sa puso ko, yun po ang binibigay ko. Naging matapat din po ako sa Panginoon sa pagbibigay ng ikapo at mga handog. Kasi ganito po yan mga kaibigan ha, ang pagbibigay ng ikapo natin. Para po
maipakita talaga natin sa Diyos yung tamang pagsunod. Kasi di po ba obedience is better than sacrifice. Ang pagsunod ay mas higit na mainam kaysa pagsakripisyo. Gross po ang pinag-uusapan. Di po ba pag pag binigyan ako ng mister ko, pag sinabi ng mister ko na ang sweldo ko mangyari ay 10,000. Dapat yung 1,000, 10%, yun talaga ang hinihingi ng Diyos. Sabi nga ng Panginoon, ang kay Cesar ay para kay Cesar at ang iba ay para naman doon sa mga bagay na ating paggagamitan. Ang sa Panginoon ay sa Panginoon. Yung hiniling niya, 10%. Hindi yun atin. Hindi yun atin. Ibigay natin yung 10%. So, matitira yung net. So, dito sa net, dito sa 9,000 na natira, kumukuha po ako dyan ng offering, love offering. Kung baga, ito yung ating puhunan. Binibigay ko po yan sa Panginoon. Minsan, another 1,000. Pinapantayan ko po yung aking tithes sa aking offering. Yun na po talaga ang handog natin sa Diyos. Hindi po yung tithes. Kasi yun, para talaga sa Diyos yun. Yung ating handog, yung another 500, 300, 100. Kung yun ang laman ng puso mo na pinabibigay ng Panginoon, edi yun ibigay mo. Kaya lang, may kanya-kanyang conviction, ang Holy Spirit. Ngayon, kung gusto mo ng mas marami, o di, damihan mo rin, di po ba? Ito po ang depende po yan talaga sa laman ng ating puso. O di, biyari doon sa net, magbigay ka ng 100. Wala po yan sa laki ng halaga, mga kaibigan. Kahit man doon sa natirang 900, nagbigay ka lang ng 20 pesos. Dahil yun lang ang laman ng puso mo na ibibigay na may pag-ibig. O di, yun po ang handog mo sa Panginoon na mag-glorify ang Diyos yun. Dahil galing yun sa puso mo. Kaya tayo nagbibigay, hindi lamang sa pagsunod ng kanyang salita, kundi dahil mahal natin ang Diyos, lagi nating lakipan ng pagmamahal. So, sa matagal pong panahon na sinusunod ko po yan, ang Malakay 3:10, ako nga sabi ko, Lord, kontento na ako doon sa divine protection ng aking sambahayan. Sabi ng Panginoon, pabubungahin ko ang iyong mga pananim. O, di po ba, grabe. So, yun. Ito pong aming house and lot na tinitirhan ngayon, ay bunga po ito ng aming pagsunod sa pagbibigay ng ikapo at handog. Kaya mga kaibigan, nung narinig ko sa aming pastor, sabi niya, nalulungkot ang kanyang puso kasi napakaraming workers na lubog sa utang. At noong mga panahon po yun, isa na ako doon. Iniiyak po yan sa Panginoon. Pero sabi ng aming pastor, sa bawat araw na hahalungkat ko o paghalukay ng salita ng Diyos, walang ibang paraan kundi ang pagbibigay ng ikapo. Yan po ang pumasok sa isip ko at sa puso ko. Sabi ko sa mister ko, huwag niyo akong salungatin ha, para magkaroon tayo ng bahay at lupa. So yun po, nagkaroon po kami ng bahay at lupa. Yung jeep, hindi umubra, bininta yun, binigay doon sa aking bayaw ang pinagbintahan, nagbigay ng van. Nung naiwan ang van dito, pumunta na sila sa Mindanao para ituloy ang trabaho. Nung wala ng trabaho, bumalik ang mister ko dito, doon sa aming kahirapan. Dahil hindi na po kaya, naibenta na po ang van. Mabuti nga naibenta. Merong na-supply sa pangailangan namin after pandemic. At after nang nabenta, nagkaroon po ng mild stroke ang aking asawa. Hindi na po siya makapag-drive kahit motor, kahit tricycle. Lumabo ang kanyang mata. At ang sasakyan yun kung hindi na ibenta, na-stock up lang po dito yun dahil ang mga anak ko ay wala rin time para i-drive. At wala rin tiwala minsan ng mister ko sa iba. So, yun. Kumbaga, binigay ng Diyos para makatulong sa pangailangan ng mga anak niya. Kaya mga kaibigan, yung pagbibigay natin ng ating mga ikapo, huwag na po natin isipin, mapupunta lang yan kay pastor, mapupunta lang yan sa ganito, huwag. Yan po ay mga tinawag ng Diyos. Kung makakatikim man po sila ng mga handog, nakalagay po yan dito sa ating binasa. Meron po silang kabahagi at binigyan ng karapatan ng Diyos na kumain ng mga handog. Kaya kung gusto po nating
peaceful yung ating buhay bilang isang Kristiyano, huwag na po nating pinag-iisip kung saan ba yan dadalhin, saan ba yan pupunta. Basta pag nabasa natin sa salita ng Diyos, sumunod na lang tayo at hayaan natin na ang Diyos ang gumawa naman ng mga himalang bagay sa pagsunod natin sa Kanya na may kalakip na pagmamahal. So, mga kaibigan, para malinis, para maliwanag ang ating buhay. Kasi marami pa rin mga Kristiyano ngayon ang nagtatanong, saan dinadala ang mga ikapo? Saan dinadala ang mga handog? Huwag po natin gayahin ang ugali ng mga Levita na pinapakialaman ang buhay ni Moises at saka ni Aaron. Pag binigay mo na sa Diyos, binigay mo na yun sa Diyos. Hayaan na natin ang Diyos kung sino yung kanyang pagbibigyan at kung sino ang gagamit. Kasi every time na magbigay tayo sa Panginoon, ako nga po nagbigay lang ako isang cellphone, 200 piso. Ang binayad sa akin ng Diyos at ibinalik. House and lot na nagkakahalaga sa ngayon ng 2 milyon o kaya 1.5 kapag tumawad ang buyer kapag bininta ko. Di po ba? Ganun katindi, hindi po palulugi ang Diyos. Minsan meron po akong binigyan na ali habang kami po ay nakasakay sa bus, galing din po kami sa gawain. Bigla pong nag-stop. Ngayon pag tingin ko po sa bintana, nakita ko po yung ali, nakatalukbong, umuulan. Andun po sa tabi ng kalsada. Parang gutom na gutom. Meron po kami mga tinapay na sobra. Sabi ng Holy Spirit, dali, ibigay mo yan, itapon mo, ihagis mo yan. Sabi ko doon sa Ali, Ali, nandun po kami sa loob ng bus. Pagtingin ng Ali, sabay naman andar ng bus. Binalibag ko, hinagis ko po yun, inayos ko po. No, hindi po magkanda, hiwa-hiwala yung tinapay. Tapos biglang nag-traffic. Nilingon ko po yung Ali. Kumakaway, tuwang-tuwa. Hawak po yung supot na may tinapay. Tapos eto na. Tinapay lang po yun. Sobra na nga lang namin sa pagkain sa baog namin sa Luneta. Parang nung panahon na yun ay anniversary ng GIL. Meron pong nagbigay 10,000 libre. Grabe po. Sabi ko, Lord, tinapay lang yun. Tapos 10,000 ang kapalit. Kasi alam niyo mga kaibigan, pag nagbigay po tayo sa Panginoon, o kahit sa ating kapwa, hindi po ganun din ang ibabalik ng Diyos. 10 doble, minsan nga po 100 doble. Hindi po palulugi ang Diyos sa pagbibigay mga kaibigan. Kaya ko po sinasabi sa inyo ito, kasi naranasan ko po. Ngayon naman, wala na kaming trabaho. Wala kaming sweldo. Nang kinsinas katapusan, nakikita namin yung buhay ng aming mga anak, yung kanilang kinikita, kahit pasabihin natin na meron akong manugang na isang mechanical engineer. Meron akong isang manugang na industrial engineer. Meron akong anak na electrician sa isang malaking construction. Meron akong anak na may mga talent sa pagluluto, kung paano niya mairaos ang kanyang buhay. Pero hindi po sila pwedeng asahan mga kaibigan, mga anak. Aasahan na para buhay na ang magulang. Alam niyo po ba? Sabi ko nga sa Panginoon, wala na akong kakayahang magtrabaho dahil po sa aking nararanasan ng mga sakit karamdaman ng aking pisikal. Sabi ko, Panginoon, ang kaya ko na lang talagang gawin ngayon ay ang magbahagi na yung salita sa social media. Alam niyo ba mga kaibigan, itong ginagawa ko dito sa social media, inaari ko na pagtatrabaho ko para sa umasan ng Panginoon. At ang lahat ng ito, inaalay ko ito sa Diyos. Purihin ang Panginoon mga kaibigan. Mula doon sa panahon na hindi kami nawawala ng pera, ang unang mga taon at maraming taon ng aming pagsisimula ng mag-asawa ay kahirapan.
hanggang dumating sa punto na medyo pinaalwa ng Diyos ang aming buhay. At sa panahong ito, inalaw ng Diyos na mabuhay kami by faith. Yan, we are living by faith. Purihin ang Panginoon, mga kaibigan. Hindi kami pinababayaan ng Diyos bawat araw. Kumakain po kami. Minsan, 5 beses pa nga sa isang araw, may merienda pa. Salamat sa Diyos, siya ang nag-iingat sa amin. Hindi po kami na emergency in Jesus' name. Pinapasilihan ko yan ang banal na dugo ng Diyos. Hindi kami na emergency. Meron po kaming pinangbibiling gamot. Salamat sa Diyos kasi monthly, merong 4,200 na SS pension ng aking mister. Malaking tulong po yun sa amin. Pero kung titignan natin saan aabot ang 4,000 plus na yun, nag-aaral pa si Bunso sa college. Si Bunso ay grade 11 pa lang, wala na kaming trabaho. Natapos siya ng grade 12, ngayon po ay first year college na, pero tuloy-tuloy pong nakakapag-aral. Bakit? Kasi habang tayo po ay may ginagawa para sa ating Panginoon, ang Diyos naman po ay hindi rin hihinto sa paggawa sa ating mga buhay. Kaya mga kaibigan, sabi ko nga po, ulitin ko, huwag natin pakialaman kung ano ang tuntunin ng Diyos sa kanyang mga tinawag at pinili ng mga leader natin sa church para maging peaceful natin. Di po ba kapag binigay mo, huwag mo nang pakialaman, huwag mo nang isipin, uy, saan kaya dinadala nitong mga pastor namin, yung mga ikaw po. Ang binigay mo lang naman kunyari 100, 20 pesos. Tapos mangingialam ka doon sa kabuuan ng tithes and offering. Bakit? Pera mo ba yun? Di po ba? Huwag tayong mag-create ng isang kaisipan na hindi tama sa harapan ng Panginoon para hindi po tayo makaranas ng kanyang parusa. Napansin niyo po ba yung mga ginawa ng mga Levita? Di po ba? Kaparusahan, namatay pa nga. Kaya yun mga kaibigan, yun lang po ang nais kong sabihin through my experience sa araw na ito. At purihin po ang ating Panginoon. Salamat nga po doon sa Malakay 3:10. Binago po ng Panginoon ang ibang katakaran, lalo na po sa New Testament. Magbigay po tayo ng kusang loob na may kalakip na pag-ibig at mula sa ating puso. Huwag po tayo magbigay kung napipilitan lang tayo. Huwag po tayo magbigay. Hindi po kailangan ng Diyos ng napipilitan na pagbibigay. Dapat yung nagmumula sa puso. At magbigay po tayo dahil mahal natin ang Panginoon. Hindi po sa kung ano paman. Masasayang lang po yung ating mga handog kapag galing po yan sa reklamo at masamang kaisipan. Sumunod ka nga, pero galit ka naman. O di po ba? Huwag na po tayong magbigay kung galit ang puso. So, yun lang mga kaibigan, mula po doon sa ating nabasa sa chapter 17 hanggang dito sa 18, nawa po ay meron pong paliwanagan sa ating isipan ang bawat nabasa po natin. At maraming salamat po sa inyong mga buhay. Salamat sa Diyos sa inyong mga buhay na nariyan lang nagpapatuloy na makinig ng salita ng ating Panginoon. God bless us all po. In Jesus' mighty name. Amen.